Pagbabalik ng National Irrigation Administration sa pangangasiwa ng Office of the President, ating pag-uusapan kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator mula sa National Irrigation Administration Bagnaldao. Bagnaldao po at sa lahat po ng nanonood po sa atin. Una po sa lahat, ano po ang nakikita ninyong dahilan ng pagbabalik ng NIA sa pangangasiwa ng Office of the President mula sa pagiging attached agency ninyo diyan po sa Department of Agriculture? Well, alam naman po natin lahat, no, talagang itong food security ang priority ng ating Pangulo sa kanyang 8-point socio-economic agenda. Ano po? So dito natin makikita yung sincerity ng ating Pangulo na talagang ito'y ang problemang ito'y matugunan, ano ho? Kasi ang kailangan talaga ng food security ay itong irigasyon. So para matugunan ng mabilis ito, kaya tayo nandiyan na ho sa under Office of the President. Malaking bagay po ito, ma'am, kasi of course sa coordination natin with other government agencies, katulad po ng DPWH, sa kagustuhan ng ating Pangulo doon sa water management project, yung mga flood control, gagawing water management project, ay malaking bagay ho ito, mapapabilis. At ngayon po, lalo dito sa Department of Agriculture, ma'am, ay patuloy po at weekly nga ang aming meeting ngayon ni Secretary Laurel para po dito sa expansion ng ating matagumpay na contract farming. Admin Guillen, meron po bang magiging epekto itong Executive Order number 69 sa supervision at management ng NIA? At kung meron man po, ano po yung mga pagbabago in terms of yung composition ng Board of Directors nito sa ilalim ng EO? Well, dito po ay of course dahil under na tayo ng Office of the President, natural po may ang ating Chairman of the Board ay manggagaling po sa Office of the President, kay ES Executive Secretary. So yun lang naman po, but of course yung ating sa ating araw-araw na pamamahala rito at ulitin ko, lalo na ho siguro ngayon dito sa budgeting, mapapadali ho tayo rito dahil nga alam naman natin pag under Office of the President ay streamline po yung mga proseso. So ano po ang pagkakaiba ng reorganization sa ilalim ng EO69 mula po sa previous structure nito? At sino po ang representative ng private sector sa reorganization na ito? Ay pareho rin po, ma'am. Ang nadagdag lamang po rito, of course, ay yung Office of the President. At ang nalis pala ay yung sa may yung NAPOCOR. So ganoon pa rin ho ang bilang ng board members. At nakikita ho natin, natutuwa nga ho yung ating lalo yung mga feedback sa field, lalo itong ating mga magsasaka, sabi ho nila, talagang yung sinseridad ng ating Pangulo, makikita mo dito sa ginawa niyan ito. Kasi para nga matugunan niya ng mas mabilis yung mga pangangailangan ng ating ahensya. Lalo po ngayon, ang dami pong nakalinyang mga projects ng NIA. Lalo itong kagustuhan pa ng ating Pangulo, itong water management. Sabi niya ang itong mga bahan na ito ay mapapakinabangan naman natin yung tubig kung ito ay ma-manage lang natin. Kasi nga pag panahon ng baha, ayan, lubog tayo lahat sa baha. Pag wala naman tubig, talaga namang wala rin tayo pagkuhanan ng tubig. Pero ngayon po ay talagang mas mapapabilis po yung implementasyon ng mga proyekto natin. Admin, nabanggit niyo po yung NAPOCOR. Tama po ba na sa ilalim ng EO, mawawala na sa board ang NAPOCOR? At kung tama po ito, ano po yung magiging epekto nito sa pangangasiwa ng NIA? Again, wala naman po dahil may papalit naman po ang representative po ng Office of the President. So, at tuloy naman po din ang ugnayan natin sa NAPOCOR, hindi lang sa NAPOCOR, kundi sa Department of Energy. Pati po rito sa DENR ay naka-green lane po tayo sa mga ahensya na yan. At sa aking experience, total, pag may problema rin naman ang ating ahensya, nire-refer din natin sa ating Pangulo sa Office ni Executive Secretary. So ngayon po,
ay mas mapapabilis na. Uulitin ko po, yung iba po kasi pag nasa OP ka from yung documentation up to budgeting, ay nakita ko po na mas streamline ang proseso. Okay, you mentioned po kanina, engineer, na magiging mas streamlined na po no, ang inyong pagpapatupad ng mga proyekto. So ano po ang mga pagbabagong maaaring asahan ng mga kababayan, lalo na po sa mga proyekto at programang nakalatag para po sa mga susunod na taon? Well, katulad po ng ating mga big ticket projects, po ma'am, ay of course dati kasi maraming binadaanan yan. Like for example, itong big ticket projects natin, pagpapasok sa NEDA, ay meron pang clearing house na dadaanan yan dito sa Department of Agriculture. Ngayon ay diretso na po ito. So makatipid po tayo ng mga usually mga 2 to 3 months po yan ang matitipid natin. At of course, again, sa mga pag-acquire po ng mga permits sa NCIP, sa DENR, ay ganun din po yan, ma'am. Mapapabilis din po tayo dyan. Yung mga projects po natin, kasi nakita rin ng ating Pangulo, lalo na itong contract farming natin, may formula po kasi kami sa National Irrigation Administration na kapag binigyan mo kami ng pondo, natutugunan po namin. May tatlo kasi kaming gustong tugunan dyan. Ito po yung essence po ng convergence namin with DA. Ito pong pangangailangan na palay ng NFA. Ito pong 29 pesos na binibenta natin sa Kadiwa Centers. At saka yung 45 pesos po na Rice for All. Makikita natin doon sa ating programa, pag binigyan mo ang niya, naroroll niya yung pera. Wala hong hindi ho nawawala yung pera, kundi na-reroll po natin. Nagkakaroon pa ng extra ho na kita para ho sa ating mga Irrigators Association. So nagustuhan ho pati yung ating mga economic managers na makita nila ito ay sabi nila ito yung bago. Ito yung talagang makakatulong sa ating mga magsasaka at ito sabi nila yung susi para sa isang sustainable and inclusive rural development. So ito po mga proyektong ito ang nais po nating iparating sa ating mga mamamayan during ng term ng ating Pangulo. So talaga lalo na ngayon ma'am, ang isa pang pinagtutuunan natin ng pansin kasi na gusto matutukan ng ating Pangulo yung pag-increase ng ating production sa pamamagitan ng paglipat ng ating cropping calendar. So sisimula na rin kami nitong October. So timely po talaga itong paglipat natin sa Office of the President. Maasahan natin by next year, maramdaman na natin yung increase ng ating production. Hindi lang sa palay, kundi sa corn. So, Admin, tama po bang sabihin na itong under the new EO, yung mga prioridad ng NIA, gaya ng nabanggit nyo, food security, water management, flood control, ay mas mabibigyan ng prioridad at mas mapapabilis ang mga pagkumpleto ng mga proyekto nyo dahil sa pagbabagong ito? Tama po yun. Kasi diretso na po tayo sa office ng presidente. Noon kasi madami kang dadaanan ng mga proseso. Ngayon po ay mas mapapabilis. At positive po kami dito sa ating bagong mga programa po. In fact, sa ibang programa po ninyo, papakita ko sa inyo yung aming PowerPoint presentation para makita ng ating mga kababayan yung mathematics behind dito sa ating mga proposal. But I can assure you, bilang namumuno po dito sa National Irrigation at bilang engineer, ay talagang sa mga susunod na taon, lalo ngayon nasa OP na kami, mararamdaman ng ating mga farmers, ng ating mga Irrigators Association po, ang mas mabilis, mas mabisa ang mga programa ng ating gobyerno. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Well, again, kanina nabanggit ko na po ito pong paglipat ng NIA under sa Office of the President ay isa pong positibo po itong pamamaraan para po masiguro natin na una yung mga tulong po sa ating mga magsasaka ay maiparating natin sa tamang oras at yung tamang tulong po talaga. At masiguro po natin na yung ating food security at mapababa natin yung
presyo po ng mga bilihin, nang kikita pa rin ng ating mga magsasaka. Yung kagustuhan po ng ating Pangulo na matulungan ng ating mga farmers, yung sabi nga niya, yung makapture sana ng ating mga magsasaka, yung whole value chain ng food production ay mas madali po natin maisakatuparan. Ito po naman ay para sa ating mas maunlad at mas masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa pagkakataon mo. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator mula sa National Irrigation Administration.